Samantala sa punto pong ito, panoorin naman natin ang isang makabuluhang panayam. Makakasama natin si Emil Carrion. Emil? Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito po ang isang espesyal na bisita natin dito sa balitaan galing pa sa probinsya ng Tarlac para magbahagi ng kanyang karanasan at buhay nang siya po ay kasama pa ni dating Senador Ninoy Aquino. Siya po ay walang iba kundi ang close-in bodyguard o close-in aide ni Senador Ninoy Aquino. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa paggising nyo ng maaga, Kamomong Fronda. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Okay. Si Kamomong Fronda po ay kilala rin sa kanyang buong pangalan na Jeronimo Arcilla Fronda. Pero mas marami po ang kanyang mga kaibigan na ang kanyang taguri sa kanya ay Kamomong. Sir, ano po ang inyong naalalang mga kwento na nung nabubuhay pa si Senador Ninoy Aquino na talagang hindi nyo makakalimutan hanggang sa ngayon? Ang hindi ko po makakalimutan kay dating Senador Aquino na wala siyang sinabi sa akin na kagaya ng ibang politiko na pag naging presidente siya, pinaasahan niya sa ano pa mang bagay. Okay. Ano po yun? Kagaya po nung halimbawa, sinasabi ng ibang politiko, hindi ko naman po nilalahat. Sabi po nila, pag naging presidente ako o naging senador ako, magkakapera tayo. Mm-hmm. Pero po, nang nakita ko po kay nasirang Benigno Aquino na bilang senador natin dito sa bansa natin, kung 10 po yung mayayaman dito at 10 yung marurunong sa ating bayan, doon ko po nakita ang katapatan niya sa ating bayan na itinaya niya ang buhay niya para mahango ang demokrasya dito sa ating bansa. Ano pong edad nyo at anong edad ni Senador Ninoy Aquino nung una kayong nagsama? Kung hindi po ako nagkakamali, ang edad ko po more or less 30 years old. Siya naman po? Siya naman po halos 40 years old na po siguro. Matanda po siya ng konti sa akin. Yun po yung time na gobernador na siya o ano yung posisyon niya nun? Nung time po senador niya hanggang sa maging senador siya, yun po ang ayun po ang natatandaan kong edad ko sa kanya at edad niya sa akin. Sa inyo po pagsasama, ano yung mga nakita nyong kumbaga images o mga pattern sa kanyang buhay na pwedeng gayahin ngayon ng bagong henerasyon? Ang nakita ko nga po sa kanya bilang isang senador, nung panahong nabubuhay siya, wala siyang idinadaing kung hindi ang ating mamamayan kung paano mahango sa kahirapan ang ating bansa. Okay. At yan po, kasabi ko nga po sa inyo, kung meron pong 10 mayaman o 10 marunong dito sa ating bansa, bakit itinaya niya ang buhay niya para mahango ang demokrasya ulit dito sa ating bansa? Matagal po siyang nakipaglaban para sa mga kanyang prinsipyo, paninindigan. Yung mga panahon na yon, yung mga taon na yon na bago mag-martial law nakasama niyo siya, nakita niyo po ba sa kanya yung katapangan? Ang nakita ko po sa kanya, ang sinseridad niya sa paghango niya sa demokrasya dito sa ating bansa. At wala po siyang ginawa kung hindi isakripisyo niya ang sarili niya para mahango ang demokrasya dito sa ating bansa. So hanggang sa na-exile, sa US, sa Boston, kayo pa rin po magkasama. Anong mga natutunan niyo sa kanya noon? Nung nadeklara po ang martial law, halos that was 1972 hanggang makarating kami sa ibang bansa at nauna po ako sa kanya ng pumunta sa Canada. Pero po nung last part ng 1980 na doon siya pinapunta sa Amerika para sa bypass operation niya. At nung lumakas po siya, wala po akong nakita sa kanya kung hindi dinadaing niya ang ating bansa kung paano mahango nga sa kahirapan at saka maging malaya ang mga kababayan nating mga Pilipino. Nung araw po, August 21, na bago siya lumipad mula sa Boston papunta sa Pilipinas sa kanyang pag-uwi,
yun po yung huling pagkakataon na nagkita kayo. Ano po yung naalala niyong binanggit niya sa inyo? Dapat sana po kasama ako. Pero po, nung mapansin ng mga Amerikano na personal bodyguard niya ako, inano po ako ng immigration officer for security purposes. Hindi na po ako nakasama sa flight namin papuntang Korea. Nung nasa Taipei siya, ang natatandaan ko pong sinabi niya sa akin, "Momong," sabi nga po niya sa akin, "sumunod ka na sa akin sa lalong madaling panahon. At saka kung ano man ang mangyari sa akin, tulungan mo ang aking pamilya." Ang sabi ko naman po ganito, "Sir," sabi ko po, "kahit na hindi niyo sabihin sa akin yan, yan po ang gagawin ko." Kaya po nung mga sumunod, bahagi na po ito ng kasaysayan. Ang kanyang byuda, si Pangulong Cory Aquino, ay naging Pangulo. At ngayon naman, ay Pangulo rin ang kanyang anak na si Pangulong Noynoy Aquino III. Ano po ang inyong ginawang misyon sa buhay niyo? Nung naging Pangulo po ang ating Cory Aquino, miski pa paano po nahangon niya ang demokrasya dito sa ating bansa. At nagkaroon ng kalayaan ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ngayon po, kahit na po maraming pinagdaan ng kodita ang ating matatag na presidente, wala pong nangyaring, basta nag-sacrifice po siya hanggang matapos ang term niya. Panahon naman po ngayon na ang anak nila na si Pangulong Noynoy Aquino III. Ano naman po na nakikita niyo? Alam po nyo, kung nabubuhay pa si dating Senador Benigno Aquino, ito pong mga ibang may tungkulin sa ating gobyerno na nagsamantala sa kaban ng bayan, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa kanila kung nabubuhay si Benigno Aquino na dating senador natin. Pasalamat nga po sila, itong presidente natin ngayon na si Benigno Simeon Aquino III, may konsiderasyon po siya. Binigyan niya ng konsiderasyon itong mga ibang politikos na nagsamantala sa sarili nilang kapakanan sa kaban ng bayan. Pinabayaan po niyang mag-explika sila sa harap ng ating mamamayan. Ang inyo pong nakikita, since nakita niyo po 3 henerasyon ng mga Aquino na masasabi nating talagang naghulma sa ating bansa. Si dating Senador Aquino bilang matinding nakipaglaban sa demokrasya, si Pangulong Cory Aquino bilang nagpanumbalik sa nawalang demokrasya. At ito naman ngayon si Pangulong Noynoy Aquino na naglilinis sa kung anumang nangyayari gobyerno at talagang itinutuwid at advokasya ang tuwid na daan. Ano po ang inyong nakikitang pagkakapareho at anong pwedeng maging bahagi ng ordinaryong mamamayan, ng ordinaryong Pinoy? Ang masasabi ko po ganito, napakabait nitong ating presidente sa ngayon. Napakabait niya sa mga ibang may tungkulin sa ating gobyerno na binibigyan pa niya ng konsiderasyon para mag-explika sa harap ng bayan na nagsamantala sa kaban ng bayan. Wala pa pong 10 taon nasa Time Streets na ako, miski pa paano po nakita ko ang kabaitan at saka ang konsiderasyon na pagbibigay ng ating presidente. Ibig sabihin po, 10 taon pa lang ang edad ni Pangulong Aquino ay naobserbahan nyo na, nakita nyo na sa kanya? Opo, totoo po yun. Hanggang ngayon po, kaya humihingi po ako ng pakiusap sa ating mamamayan na ipanalangin po natin ang ating presidente na bigyan pa siya ng dunong para mahamon niya ang kahirapan ng ating bayan at saka maituwid niya itong mga nagsamantala sa ating sa kaban ng bayan sa daan. Yun. Okay? Kung meron po kayong mensahe, meron kayong nais iparating kay Pangulong Aquino, naisa para mensahe sa ating kababayan, ano po yun? Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan na inuulit ko, humingi tayo ng
tulong sa Panginoon Diyos na bigyan pa siya ng dunong para mahango niya ang ating kahirapan dito sa ating bansa at maituwid niya uli itong mga nanunungkulan sa ating bansa sa tuwid na daan. At isa pa nga po, Pangulong Aquino, Benigno Simeon III, pinakikiusap ko po sa inyo, bigyan niyo akong pagkakataon. May sakit na po ako at matanda na ako. Meron po akong sikreto na dapat kong sabihin sa inyo na kayo lang ang dapat kong pagsabihan sa pagsama namin ng iyong ama na dating Senador Benigno Aquino. Maraming salamat po. Si Camo Monfronda, ang mismong close-in bodyguard ni dating Senador Ninoy Aquino na ngayong umaga po ay pinalad tayong bisitahin dito sa Balitaan, mamahagi ng kanyang karanasan at ng kanyang natutunan sa isama o pagkaibigan kay dating Senador Ninoy Aquino hanggang sa pagiging Pangulo ni dating Pangulong Cory Aquino at ngayon naman ang kanilang anak na si Presidente Benigno Aquino III na talaga naman pong ating iniidolo at ating ngayon 2014 ating pong inaasahan na lalong magpursige para sa advokasya ng tuwid na daan. Yan po ang ating bahagi dito sa Balitaan na ating panayam ngayong umaga na si Camo Monfronda.